ibinigay yung inyong tungkulin sa House of Representatives? Bakit nyo ibinigay? Kayo ang nagsusuri, kayo ang nag-audit, bakit nyo ibinigay ang mga papeles na sinusuri nyo para silang magpatuloy? Hindi naman namin katungkulan ito. I am going to be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Tinanong ko po yung mga kasama ko, bakit tayo ang nag-audit? Hindi naman tayo ang Commission on Audit. Ayaw po nila ako sagutin. Papayag ako, sasama ako sa inyo na mag-audit tayo sa opisina ng Vice President kung meron tayong batayan na legal. Tinanong ko po yung Commission on Audit, hindi po ba nakasulat sa saligang batas na kayo lamang ang opisina na pwedeng mag-audit at mag-examine sa pagkakagasta ng ating perang bayan? Ang sagot po ng COA, opo. Bakit nyo ibinigay yung inyong tungkulin sa House of Representatives? Bakit nyo ibinigay? Kayo ang nagsusuri, kayo ang nag-audit, bakit nyo ibinigay ang mga papeles na sinusuri nyo para silang magpatuloy? Hindi naman namin katungkulan ito. Kasi po sinagpinan nyo po kami. O sinugpina ka nga, bakit hindi ka sumagot? Ba't hindi mo sinabi, Mr. Speaker? Ano yung pangalan ng Speaker natin? Mr. Speaker, pasensya na po kayo, hindi po namin pwedeng ibigay yung mga report sa inyo. Baka po kami magkasala. Kasi po sa saligang batas, kami lamang po ang pwedeng mag-audit, hindi po kayo. Pwede ilaban natin ang umabot tayo sa Korte Suprema sapagkat yun ang katuwiran. Hindi po Kami na ang kumuha sa tungkulin na hindi sa amin. At pagkatapos, nung sinuri namin, kami-kami lang, wala namang nag-check, final and executory. Nakakita po ko yun ang gano'n. Sa COA po, walang final and executory. Lahat po ng kanilang examine, lahat ng kanilang audit report, walang conclusive po doon. Pwedeng questionin, assailable, appealable, pwede kang makarating hanggang Korte Suprema. Bakit nung magsuri ang House of Representatives, doon na lang, wala nang appeal, walang question. Ito po yung sinasabi kong mali. Pangalawa, sinabi ko sa kanila, ilan bang opisina ng ating gobyerno ang merong confidential funds? Ayaw po nilang sumagot. So tinanong ko sa COA, ilan ba talaga ang opisina ng ating pamahalaan ang merong confidential funds na katulad ng opisina ng Vice President? Sabi po ng COA, mahigit na 400. Mahigit palang 400. Bakit ang ini-examine natin yung opisina lang ng Vice President? Baka pagtawanan tayo ng mga kababayan kung taga-Tarlac. Baka mapagkamalan tayong namumulitika, na may personal tayo. Bakit hindi nyo ipatawag lahat yung 400 na merong confidential funds? Sabay-sabay nating imbestigahan lahat. Ayaw po nilang sumagot. Hindi po sila makasagot. Ganun po yung ugali nila. So nagre-raise po ako ng isang legal issue, nagre-raise ako ng constitutional issue. Hindi nila masagot. Ang gagawin po ng mga ibang kasama ko, guguluhin ako. Aawayin ako. Kumisa po yung tatanggalin po nila ng stamp para hindi na po ako makapagsalita. Pagkatapos aagawin po yung hopya na kinakain ko. Ganun po si Congressman Marcolet. Ilalaban po niya yung totoo. Ilalaban niya yung katwiran. Lalong-lalo na po yung katwiran kapag ka po ay nakakaapekto na po sa mga karaniwang mamamayan na mahihirap sapagkat ako po ay nanggaling sa hirap. Ayaw ko na pong magkwento sapagkat baka mga pakyak kayo mo, puti ko maniwala, totoo po yun. Nag-aral ko, Tarlac, Paniki. Biro nyo, grade 6, grade 5, may grade 1 ko, Barangay Apulid, Paniki, Tarlac.
Mayari ko nga school kin paniki, Carla. Gov Susan, Mayor Susan, Congressman Vic, Governor Vic. Manuwala kayo. Alam ko mga girlfriend, mayari ko nga school eh. Yun naman nasabing, alang malago ka rin kaklase ko, mayari ko. Makanano na ka maglolo, alakang kapera-pera. Totoong milyari ni. O sabi ko, Diyos ko yan, Dante, sipan mo na muna yan. Manan, o, ni ka-girlfriend ka po. O, diyaro kong meto po, meto yung boting ko, may maruguwasan niya, painom na yung girlfriend. Makarinig ako. Manaya na kamo, mag-aral kang maya. Makapanaya lang ang siguro naman rugo. Datang mo rin ng aldo at ingkari nga kita kasi labu na rin ang kaklase mo. Kaya bigay po menin-bengin. Kala ka ito tala. Alam po yan ng aking mga kaibigan. Kinukwento ko po yan. Kinukwento ko po sa kanila. Ayaw nilang maniwala pero Bob Vic ito. Congressman Vic, Gov Susan, Mayor, Congressman Christian, totoo lahat ang sinasabi ko. Inuulit ko ngayon para malaman ng buong Tarlac. Ako po, pag sinabi ko, totoo at isa lang ang sinasabi ko. Marami po ako nakakaaway dahil sa aking ugali na ilalaban ko po kung ano yung tama. Kahit marami po akong kalaban, kahit ilan po sila, basta hindi tama, ilalaban ko po. Hindi po kagaya ng iba. At hindi nga ako kayo eh. Yan, tauling eleksyon. Gawat tayo na ng 20 pesos, hindi itong kilo na nga biyas. Halimo. Milyari po. Tingaman mo po kayo. Sapay. Yun po yung problema. Ang sabi pa po niya, magtatayo ako ng housing units, 1 milyon sa loob ng 1 taon. Naka3 taon. Dapat sana mayroong 3 milyon na housing units. Nasaan ang housing units? Locarilla. Locarilla po. Kay ba't sinabi ra pa? I am going to be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Something na pangasabi. Bala mo totoo. I will not cooperate with the ICC in any shape and in any form. Hindi ako makikipag-cooperate sa ICC sa anumang forma o hugis. O ita dekat derdo, dating presidente dito. Kaya mo milyari kaya katang bansa. Only in the Philippines. Alayang kasalanan ni presidente. Kasalanan na murugo. Liguranin kayang bansa. Alam niya ang panganib ng droga. Alam niya, wawasakin ang lipunan. Wawasakin ang pamilya. Sisirain, pati tauhan ng isang tao. Alam niya ang panganib nito. Bilang Pangulo ng Bansa, katungkulan niya na depensa, protection niya ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Nagtagumpay ang kampanya sa droga. Hindi ko sinasabing tagumpay na tagumpay. Ngunit maraming makapagsasabi na nakapagbigay ng kapakinabangan sa maraming lugar sa ating bansa. Yun lamang isang street sa Quezon City na manggagaling sa Quezon Memorial, yung Commonwealth, tatapos yun hanggang Fairview. Mahaba po yung street na yun. Commonwealth Avenue ang tawag. Nung wala pa yung
laban sa droga, alam po ba ninyo na yung street na yon, may 35 hanggang 40 insidente ng hold-upan at nakawan. Noong wala pa yung laban kontra droga. Noong matapos yung kampanya sa droga, kahit papano, nakinabang po yung kahabaan. Nagbubunyi lahat ng barangay kapitan. Nakinabang ang kanyang mama, nagpapasalamat. Pero ang ibang kalaban ng dating Pangulo, hinatulan siya, hinusgahan ang kanyang kampanya base sa bilang ng namatay. Hindi ko po alam kung bakit gano'n ang ginawa nilang pamantayan. Marami ang mamamatay siguro, sapagkat ang kalaban ay mga kriminal. Mga nagsusulong ng droga, mga gumagamit ng droga, nagdinegosyo at nakikinabang sa droga kahit na mawasak ang lipunan. Yun ang kanyang sinagasaan, yun ang kanyang nilabanan. Lalaban talaga sila, kaya merong namatay. Bakit uusgahan ang isang programa sa bilang ng mga namatay? Bakit hindi mo usgahan sa bilang ng mga taong nakinabang, mga pamilyang naisalba sa panganib ng droga? Ilang milyon ang nakinabang. Yun dapat sana ang ginamit. Ngayon ang Pangulong Digong nandun na sa kabilang panig ng daigdig. Nasa Netherlands. Hinuli, kinulong, dinalaro. Ngayon lang, dito lang po nangyari sa ating bansa. Ang ICC po pwede lang manghimasok nung tayo ay kasapi pa. Pwedeng manghimasok kung ang ating judicial system ay hindi na umiiral. Kung hindi na gumagana, hindi na umaandar. Pwede po ba niyong sabihin sa akin ngayon ang ating mga hukuman magmula sa pinakamababa hanggang sa kataas-taasang hukuman sa Korte Suprema, pwede ba nating sabihin, ipikit ang ating mga mata, sabihin natin, sarado na lahat ang hukuman sa ating bansa? Bukas po lahat. Umaandar po lahat. Yung ating National Prosecution System, Service, mga piskalya, bukas po lahat. Kung nagkasala ang isang Pilipino, kahit siya'y naging Pangulo ng Pilipinas, kailangan po siyang usigin, kailangan siyang litisin, kailangan siyang hatulan, parusahan ng karampatang bagay para sa kanya sa pamamagitan ng sarili nating batas. Hindi yung hukuman ng isang malayong bansa na ngayon ay hindi na natin kinikilala. Kaya po nagkahiwa-hiwalay na naman ang mga Pilipino. Sa marami pong lugar na napuntahan ko, malungkot sila sa nangyari. Yung iba po ay talagang galit. Akala ko nga po, maski na doon sa norte, hindi ganun katindi ang kanilang simpatiya sa dating hindi po. Halos lahat ng panig ng ating bansa, ganun ang kanilang damdamin. Kaya po sinasabi ko sa inyo, napakahirap ng kalagayan natin. Dapat sana ang pinag-ukulan nila ng pansin yung maraming problema natin, lalo na po yung pangkabuhayan. Yung pangkabuhayan ang unahin natin, hindi ang pagkakahati-hati ng ating mamamayan. Salamat po sa inyo, mga kababayan kong taga-Tarlac. Narinig po ninyo ang endorsement ng aking mga kaibigan dito. At sana po sa gabing ito ay magkaisa tayo. Total naman, napakinggan ko po yung inyong pagsuporta. Sana po ay matuloy-tuloy tayo, makarating tayo doon. Lalong-lalo na po sa tulong ninyong lahat na dito sa ating probinsya. So ngayon po ay nagkaroon tayo ng kontrata. Pumayag po kayo sa magitan ng endorsement ng aking mga kaibigan na pagsalita kanina. At ngayon nakikita ko po na okay naman po parang nagkakaisa tayo. Tama po ba yun? Nagkakaisa po ba tayo na dalhin po niyo ako sa Senado? Kontrata po. Kontrata.
Kasi po kaya ko tinatanong, kanina, sabi ko sa inyo, nangako ng 20 pesos, hindi ginawa. Nangako ng ganito, hindi ginawa. Nangako ng hindi ginawa. Pero ako naniniwala, hindi po kayo. Kayo po isang salita rin katulad po. Kasi po, palagi po sinasabi, ang isang mabuting lingkod bayan, sana'y may pag-ugali siyang katulad ng isang sabongero. Alam po niyo kung bakit? Hindi ko po pinopromote ang sabong sapagkat ako po ay hindi marunong magsabong at bawal po sa akin yun. At baka matiwalag po ako kapag pero bakit ko po sinasabi sa inyo na dapat may pagkasabongero ang isang dapat na maglingkod sa bansa? Ang sabongero po kasi may isang salita. Sa totoo lang, ang sabongero po ay hindi pumipirma ng kontrata. Wala pong kontrata dyan. Walang salita. Hindi nga sila magkakakilala, pero senyasan lang, nagkakasundo sila. Gaganon po, di ba? Tapos may senyas doon, gaganon yung isa. Tapos gaganon po. Tama po, hindi. Senyas lang, pero nagkakasundo sila. Walang tumatalikod, senyas lang. Pero yung iba po, nakasulat na nga sa batas. Batas na nga eh. Hindi pa sinusunod. Halimbawa, kayo pong mga magsasaka dito sa Tarlac. Alam po ba ninyo, merong batas na naggagarantiya ng presyo ng palay. Natupad o hindi natupad? Wala. Batas po yun. Merong batas na kapag ka po ang isang halaman, ang isang pananim, ay nakapagbubunga ng maramihan, hindi po dapat mag-import. Batas po yun. Pero bakit po tayo number 1 na importer ng bigas ngayon sa buong daigdig? Hindi po sinusunod ang mga nakasulat sa batas. Meron pong batas sa pagsasaka na kapag merong gagamitin na kasangkapan o mga equipment, mga makinarya, dito na po natin gagawin sa ating bansa. Hindi na po tayo mag-import. Nangyari, hindi po. Batas na po. Meron pa po isang batas. Kapag ka po ang bangko ay magpapahiram, 25% ng kanyang pondo ipapahiram sa magsasaka. 25%. Sa magsasaka at sa mga beneficiaries ng agrarian reform. O subukan niyong pumunta sa bangko. Mga farmers, kung pang-utangin kayo. 25% ng kanilang pondo dapat ipahiram. Hindi po na ganyan. Kinuwenta ko po kung magkano na ipapahiram sa mga farmers sa buong Pilipinas. 4%. Ano pong ginagawa ngayon ng mga senador? Di ba dapat binabantayan? Ang tangkulin po ng senador, hindi lang gumagawa ng batas. Yung pong mga batas, bantayan ninyo. Kaya po meron silang oversight function.